Manila, Philippines. The Supreme Court is set to release the results of the 2024 bar exams on Friday, December 13. And congratulations to our new loyal member in the House, Mrs. Ina Amor Contreras, Montenegro. Labis-labis ang sayang nadarama ni Amor nang inanunsyo ni Tyron ang pagkapasa nito sa unang kuha niya sa bar examination bilang abogada. Alam ni Amor na nakapasya siya dahil inaabangan niya talaga yon buong araw at maging si Lucas nakayabang din para ipakita ang buong suporta sa kanyang asawa. Bagaman mas lalong natuwa ang lahat nang inanunsyo ni Tyron, iyon sa lahat. Congratulations, Ina. Yung anak mo tuwang-tuwa, kala mo naman naiintindihan niya ang mga sinasabi natin. Wika ni Tyron sa kanilapitan ng pamangkin na nasa crib nito. Hello, cutie patuti. Did you understand what Uncle Tyron said? Mommy passed her bar exam. Mommy's great. Isn't she? But don't imitate mommy and daddy. You should inherit from me. Uncle Tyron is an engineer. Tsaka binuhat ni Tyron ang pamangkin. Hinalikan na maliit na paa. Magtatatlong buwan pa lang yung pamangkin mo, Engineer Tyron. Huwag mo munang bigyan ng sakit ng ulo, saad ni Amor habang nag-aalmusal. Sakit ng ulo talaga. Hindi ba pwedeng mas maganda ngayon para at least alam niya na nakatatak na yon sa kokote niya? Tyron, stop. Masyado ka advance. Ba't kasi hindi ka gumawa ng sarili mong anak? Saad ni Lucas. Humalakak ang kapatid sa sinabi. Really ha? Not now, but not sure in the future. Tiningnan lang siya ni Lucas at lumapit. Kinuha ang anak na si Amber at sakay nilayo sa tiyuhin. Ilalayo na muna kita sa uncle mo, anak. Pampatanggal lang malas. Hey, anong malas? Have you seen my project? It's a $1 million deal, Attorney Lucas Montenegro. Pwede ko ipamana sa kanya ang talino at diskarte kong to. Thanks, but no thanks. Go find your woman and ask her to get pregnant. Ha? Ang tanong dyan kung meron ba. As far as I know, puro makikipagsuntukan daw ang ginagawa mo, Engineer Tyron. Totoo ba yan? Engineer na may konting UFC fighter, ganon? Hindi nagsalita si Tyron bagkos kapag si Amor ang nagsalita ng pabiro, ngunit may laman, tatahimik na lang siya tiiwas. Tyron, sinabihan na kita tungkol dyan, hindi ba? Hindi ka pa ba kontento sa pagpapatayo ng malalang gusali? Hindi mo maiwanan ng ganyang kadelikadong laro? Hindi alam ni na mom and dad, ang gawain mo na yan. Tigilan mo na yan. Napabuga ng hangin sa kawalan si Tyron, tsaka nagkibit ng balikat. Susubukan ko. Nga pala, ba't sa akin napunta ang usapan? Hindi ba dapat kay Amor dahil nakapasa siya sa pagkaabogada? Anong plano ninyo? Aasikasuhin ko ang passport ni Amber at pagkatapos, sa Amerika na kami titira for good. Na doon ng trabaho tang business ko. Pwede na ako magtrabaho? Saad ni Amor. No, hindi kita sinama sa New York para magtrabaho. Tandaan mo, asawa kita. Huwag mo ring alalahanin ang gawaing bahay dahil hindi mo rin ang trabaho. Dadalhin natin si Linda at Leia. Mas may tiwala ako sa kanila kaysa kumuha ng panibago. Napangiti si Amor. Kinuha niya ang anak na si Amber sa asawa at umalis sa hapag. Pinadede niya muna to sa kanilang kwarto dahil umiiyak na. We have a private plane. Hindi mo na kailangan magpakahirap, look. I know, pero kailangan ko pa rin gawa ng passport ang anak namin at sina Linda at Leia. Mas maigi na yung handa para hindi na magkaaberya. Well, God bless. At huwag mong kalimutang bumalik din dito. Alam mo naman ang apo ko, hanap-hanapin ka. Bago pa hanapin ni na mom and dad si Amber, bigyan mo na rin sila ng apo. Napangisi si Tyron sa ideyang naisip ni Lucas. In another life. It's up to you then. Hindi na nangulit pa si Lucas sa kanyang kapatid. Alam din naman ni Lucas na mahirap pakiusapan si Tyron kapag mga ganyan na ang pinag-uusapan. Wife, may okasyon tayong pupuntahan bukas ng hapon, around 5 ng hapon? Okasyon? Kanino? Spokesperson isang presidential candidate ng Singapore. He will visit her dahil sa campaign about investment dito sa Pilipinas. Okay, pero hindi ba may trial ka bukas? Yes, but as soon as possible, pipilitin kong matapos ng maaga. Kaya mauna ka na sa venue. Susunod ako after ng trial. Ganun ba? Marami bang dadalo bukas? I guess, pero wag kang mag-alala. Darating ako bago magsimula ang event. Napabuntong hininga si Amor at tumango. Maya-maya, lumapit si Lucas sa kanya at niyakap siya sa likuran. Ginawaran ng halik sa leeg hanggang sa balikat nito. Wife, your scent is good. Nagpatuloy si Lucas sa pang-aakit sa asawa. Hindi ko naman masabi na hindi ako cannibal dahil kumakain din naman ako ng laman.
Sakay tinuloy ang pangaakit nito sa asawa. Humarap si Amor kay Lucas at tinawakan ng magkabilang pisngi. Napangiti si Amor na makitang nakangisi din si Lucas. Kagad ding ginawaran ni Amor si Lucas ng halik sa labi. Ang magaan na halik natapos sa mapusok at mainit na pagsasalo. Lucas, hindi pa po pwede. I know, but I cannot control you seducing me, wife. Ikaw nagsimula. Maghintay ka na 1 taon. What? No way! 1 year is too long. Sorry, wife, but I cannot wait for a year or another month. Maingat na sinampa ni Lucas si Amor sa kama. Pumaibabaw si Lucas at pinagpatuloy ang naudlot na pagsasalo. Lucas, magigising si Amber. Hambas ni Amor sa braso ng asawa. We can do it in silent mode. Pilyo ka talaga eh. Hindi po pwede. Alam mo naman na maingay ako. Then, I'll let you scream. Nihinto ni Lucas ang ginagawa sa asawa tsaka bumangon. Lumapit to sa crib ng kanilang anak tsaka kinaraga si Lucas ito. Saan mo dadalhin si Amber? Shh! Quiet! Lucas? Saglit lumapit si Lucas kay Amor tsaka mabilis na hinalikan sa labi. Her room. Ha? Hindi pwede. Teka sandali. Wife, just for now, I really miss you. Napabuntong hininga si Amor. Tawagin mo na si Leia na samahan si Amber. Hindi po pwedeng maiwan mag-isa ang anak natin? Lumapad ang ngiti sa labi ni Lucas nang sinang-ayunan na ito ng asawa. I love you, wife. Aniyang nakangiti. I'm gonna scream you like we used to do. Saka tuluyan nang lumabas si Lucas sa kanilang kwarto. Katulad ng usapan na unang pumunta ng venue si Amor dahil may natina na trial si Lucas. 4:00 ng hapon pa lang nasa venue na si Amor, palingalinga ng palingin sa lugar. Maya-maya tumungo siya sa isang table kung saan naka-reserve para sa kanila ng asawa niyang si Lucas. 4 na tao bawat table, kaya asahan na may kasama sila sa lamesang iyon. Naupo si Amor nang marating niya ang mesang iyon. Maya-maya may lumapit na waiter sa kanya at inalokan ng inumin. Umiling si Amor. No, thank you. Sumenyas pa siya sa waiter matapos iangat ang strawberry juice na nakahanda na sa lamesa nila. Tahimik na nagmamasid si Amor habang parami ng parami ang dumarating na bisita. Hi, you must be? Nakangiting wika ng babae nang lapitan nito si Amor. Kaagad ding tumayo si Amor tsaka humarap sa babae. Hello, I'm Ina Amor, attorney, Lucas Montenegro's wife. Pleased to meet you. Inabot ni Amor ang kamay sa babaeng kaharap nito, ngunit dismaya siya nang di man lamang nagawang kamayin siya nito. Kaya naman, pasimple niyang binaba ang kamay at saka itinago sa likod. Attorney Lucas Montenegro is your husband? How come? Hindi nga namin nabalitaan ay kinasal na siya, not knowing na hindi nag-aanunsyang pamilya tungkol dito. Montenegro is a well-known family, isn't it? Wika naman ang lalaki. Nakaangkla ang mga braso ng babae sa lalaking kaharap ni Amor. Sa pagsisipat ni Amor sa dalawa, kilala nila si Lucas at maging ang pamilya ng Montenegro. May kaya sa buhay, ngunit hindi katulad ng mga Montenegro. Sila ang uri ng mga taong nakatikim lang ng kaunting ginhawa sa buhay, nagmamayabang na. Ngumiti si Amor. Ganun ba? Hindi naman kasi kailangan na isa publiko iyon dahil exclusive wedding lamang kasi. Hindi kasi imbitado ang mga hindi naman namin kilala, kaya pampamilya lang kumbaga. Medyo napiko ng lalaki sa sinabi ni Amor habang ang babae naman ay taas-baba na tiningnan si Amor gamit ang mga matang nilisik. I notice, Attorney Montenegro is not around. Are you alone? He's coming, don't worry. He's coming? Really? I'm wondering where is he now? Why bother, Mrs.? He's in trial and he will be here soon. Don't rush, he's not a VIP guest. Di na kaimik ang mag-asawa, ngunit dahil gustong makabawi ng mga ito, gagawa at gagawa ng dahilan upang mapahiya si Amor, not knowing mali ang binangga nila. Pagdating kay Amor, walang dahilan na hindi nito ginantihan. Paano ba nakilala ni Lucas? You look familiar na rin. Nakita na ba kita noon? Salita ng lalaki. Yeah, hon, she looks familiar. Para nakita ko na rin siya somewhere. Dagdag din ng babae. Nagkibit ng balikat si Amor. Somewhere down the road? Nakangiting saan ni Amor sa dalawa. Just kidding. Or maybe nagkita na nga tayo, ngunit di ko lang talaga kayo kilala dahil wala naman ako interes makilala kayo.
Napakuyom ng kamao ang babae. How dare you? Sino ka para pagsabihan mo kami ng ganyan, ha? Dahil ba asawa ka na isang abogado? Yan ba ang pinagmamayabang mo sa amin? Right, hon. Naaalala ko na. Siya pala yung babaeng naging kliyente ni Attorney Montenegro way back 2015. Tama, ikaw yon, hindi ba? Murderer. Tila nagulat si Amor nang bigla. Tumaas ang boses ng babae nang sabihin ng huling salita. Nakuha ng mga nandoon ng atensyon dahil doon. Biglang lumiit ang espasyo ng kinatatayuan ni Amor ng mga sandaling iyon. Right. Yes, I remember you now. Ikaw pala yun. Wow, murderer. Mamamatay tao. Tapos inasawa ang isang abogado. Anong ginawa mo? Inakit mo rin ba? Binantaan? O binigyan mo ng isang mainit na gabing pagsasalo ng katawan? Hindi nakapagsalita si Amor. Tila ba bumalik ang takot nito nang pagkukumpulan siya ng mga tao doon. Hindi niya nagawa na depensa ng sarili dahil wala siyang maisagot. Pinagtatawanan, pinagbubulungan at pinag-uusapan ng kung sino. Napaatras si Amor nang bigla dumami ang tao sa kanyang paligid. Para bang hindi siya makahinga dahil ang mga nakikita nito sa mga oras na yon ay ang mga matang nanlilisik sa galit. Nang humakbang na paatras si Amor, ganoon na lamang ang gulat niya nang may humawak sa magkabilang balikat niya. Nanginginig sa takot si Amor nang iangat nito ang kanyang mukha. Sa kanya lang napagtanto na si Lucas ang sumalo sa kanyang likuran. Baka sa mukha ni Lucas ang galit sa mga taong naroroon habang mahigpit ng pagkakahawak nito sa balikat ng kanyang asawa. Lucas! Humarap si Amor kay Lucas. Lumipat ang mga kamay ni Lucas sa kamay ng kanyang asawa at inilipat niya si Amor sa likuran nito para protektahan ang asawa. Attorney Lucas Montenegro, Anti-Violence Act Against Women and Children, Republic Act 9262, one of the most significant legal frameworks that recognize verbal abuse and that categorized as psychological violence, which is defined as acts or omissions causing emotional suffering, mental anguish, or other psychological distress to women and children. Verbal abuse may include threats, insults, humiliation, and other forms of verbal degradation that affect a victim's well-being. Revised Penal Code. Under the Revised Penal Code of the Philippines, verbal abuse may also fall under crimes such as unjust vexation or grave threats, depending on nature and intensity of the abusive language. For example, threats that instill fear of imminent harm or damage could be considered a criminal offense. Safe Spaces Act, Republic Act No. 11313. The Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law penalizes gender-based harassment in public spaces, workplaces, and online platforms. This law includes verbal harassment, such as catcalling, misogynistic remarks, or offensive verbal statements targeting individuals based on gender. Under this law, offenders can be fined or face imprisonment for verbal harassment. Wait. Singit ng lalaki. Ngunit di rin binigyan ni Lucas ng pagkakataon na magsalita. And who are you to insult my wife in front of many people? See you in court, Lucio Salazar. I will never pass up something what you did to my wife. Let's go, wife. Saka giniya ni Lucas ang asawa paalis sa lugar na yon. Maya-maya lang may tumawag sa kanya na ikinatigil nito. Mr. Lucas Montenegro, wait! Hindi lumingon si Lucas. Hinayaan niyang lumapit ang tumawag sa kanya nang makalapit. Sorry for the scandal they did to your wife. Just ignore them. I've been waiting for you. We're talking about investments, aren't we? Singapore's spokesperson will arrive later. Stay for a moment. If I hadn't come, you wouldn't have known that it was my wife who was being harassed by those people. Investment? I have changed my mind. I have withdrawn my 5 billion pesos investment. You pieced me. With the wrong person? Lahat nawindang sa narinig mula sa bibig ni Lucas. Hindi nila alam na lahat ng naroroon at maging si Amor, isa sa mga major investor ang asawa si Lucas sa event na yun. Rinig na lang ni Amor ang pagmumura ng lalaki doon sa mag-asawa dahil malaking halaga ng pera ang nawawala sa kanila. Lucas, bakit hindi mo sinabi na major investor ka pala ng event na yon? Are you hurt? Ayos lamang ako. No, you're not. Let's go home. Pero paano yung investment?
Hindi ako nawala, sila. Hindi ko palalampasin ang ginawa nila sa'yo. Para kumalma ang asawa, hinawakan ni Amor ang kamay ni Lucas. Sinalikop ang palad ng asawa, tsaka nginitian niya ito. I'm okay. I am not hurt. And I'm good. Di naman totoo yung mga sinasabi nila sa akin. Kaya ayos lamang ako. Napabuntong hininga si Lucas. Maya-maya ay pinarada niya ang kanyang kotse sa gilid ng daan, tsaka humarap sa asawa. I'm sorry for being late. Umiling si Amor. Ayos lang. Kamusta pala ang trial mo? Anong balita? Tell me, Attorney Montenegro. Nakumbinse naman ni Amor si Lucas na wag na lang pag-usapan ang nangyari sa event. Imbes isipin niya yon, gumawa ng paraan si Amor, biglang iniliko ang usapan. Let's go home first. What do you want to eat for dinner? Can you make pasta carbonara and white wine? Hindi ako pwede sa wine. Remember, may sugat pa ako sa loob. Juice na lang sa akin. As you wish. Anything else? Alam ng dalawang kasambahay ang salitang privacy ng mag-asawa. Napatitig si Lucas sa hubad na katawan ni Amor nang humarap ito sa kanya. Hinaplos ni Lucas ang sugat kung saan nilabas ang anak na si Amber. This is the most beautiful scars I've ever seen. Tsaka lumuhod si Lucas sa harapan ng asawa. Thank you for your wonderful gift you've given to me. I love you the most. Tsaka hinalikan ni Lucas ang sugat na iyon. Nagbago man ang hubog ng katawan ni Amor, di naman nagbago ang pagmamahal ni Lucas sa kanya. Imbes, mas lalo pa siya nitong minahal dahil saksi siya sa paghihirap na pinagdaanan ng asawa nito. I don't want to hurt your wife. I will wait until your wound is healed. Di naman na nadismaya si Amor, mas natuwa siya sa kanyang narinig mula sa asawa. Bagaman gumawa pa rin ng paraan si Amor upang maibsan ang pangailangan ng asawa nito sa kanya. Tumayo si Lucas upang gawaran ng halik. Gumapang ang mga kamay ni Amor sa buong katawan ni Lucas. Hinaplos ni Amor ang mukha ni Lucas, saka naman siya ginawaran ng halik sa labi ng asawa. Let me dress you, wife. You rest there and I will take care of everything. You're perfect in my eyes. I love you so hard. Tsaka tinalikuran ni Lucas ang asawa at dumulog sa walk-in closet nila upang kumuha ng maisusuot ng asawa. Napatitig lang si Amor kay Lucas na naglalakad ng walang saplot sa katawan. You are my home, my everything, Lucas. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Nakangiting sabi ni Amor nang papalapit na si Lucas sa kanya. Linda, tingnan mo nga kung sino yung nagdo-doorbell. Yes sir, saglit lamang po. Patakbong tinungo ni Linda ang camera sensor sa gilid ng pintuan. Parang tinnan ko sino ang nasa labas ng compound nila. Kumunot ang noon ni Linda dahil hindi pamilyar ang mga tao na nasa labas. Linda, sino? Tanong ni Lucas habang buhat-buhat nito ang anak na si Amber. Nasa lobby ang mag-ama. Sir Lucas, hindi ko po kilala. Linda, hindi mo malalaman. Makikilala kung hindi mo tatanungin kung sino ba sila. Sir Lucas, lahat po na niligaw sa compound ko kilala ko, maliban na lang sa 3 lalaking to na nakapormado para nagtatrabaho sa opisina. Dahil sa kuryosidad ni Lucas, kinuha niyang remote control ang telebisyon nito at binuksan ang block screen. May pinindot lang siya dahilan na makita kaagad nito ang nasa labas ng compound niya. Sila pala, mahinang saad ni Lucas. Papasukin mo, Linda. Dalhin mo sa pasyo. Saka tumayo at pumasok ng kwarto nila ni Amor. Lucas, may lakad ka ba ngayon? Sinalubong siya ng asawa sa baikuhan nito kay Amber. Go to mommy first, anak. Nakangiting salita ni Lucas sabay halik sa maliit na paa ng anak. Wala, wife. Bakit? May kakausapin lang ako saglit sa pasyo. Zozime, daddy be right back. Tsaka humalik naman si Lucas sa ulo ni Amor. Ha? Kakausapin sa pasyo? May bisita ka? Yung kahapon na lalaki sa event, I don't know what they want. Ganun ba? Baka yung investment. Bilyon ang nawala sa kanila kahapon kaya kailangan nilang makuha ulit ang tiwala mo. Nagkibit balikat si Lucas saka ngumiti sa asawa. Tumungo na kayo ng hapag. Mabilisan lang to at mag-aalmusal na kaagad tayo. Okay. Naunang lumabas ng kwarto si Lucas matapos magpalit ng pang-itaas na suot. Ang kaninang puting sando lang napalitan ng puting t-shirt. Napangiti si Amor nang tingnan ng anak na si Amber. Let's go, anak. Let's wait for Daddy Lucas at the table.
Samantala, Sir Lucas Montenegro, we're glad that just because I let you into my house doesn't mean you can change my decision that happened yesterday. I withdraw my investment, that's all. You can leave now. Pero Sir Lucas, wala naman po kaming kinalaman sa nangyari kahapon. Nagulat nga din kami na nagkaroon ng kaguluhan sa event. Hindi rin namin alam na asawa pala ang kinukumpulan ng mga bisita kahapon. Is that so? Pero wala kayong ginawang aksyon bago pa lumala ang problema. Alam ninyo ang nangyari at naroroon ako. Naghihintay ako na may kakampi sa aking asawa pero anong ginawa ninyo? You are all so shit. Now leave my house and don't come back. Kung nawalan man kayo, it's not my fault. Hindi nakaimik ang tatlong lalaki. Samantala si Lucas umalis na roon, hindi man lang nagawang lingunin. Napapailing na lang at suntok sa hangin ang nagawa ng tatlo dahil hindi man lang sila pinagsalita ng mahaba. We lost 5 billion. 5 billion? Shit! Baka may ibang paraan sir na makausap ulit si Montenegro. Kausap? Nakita mo naman yung ginawa niya, hindi ba? Na hindi pinakinggan ang mga paliwanag natin. Anong gagawin natin ngayon, sir? Napakayom ng kamao ang lalaki. Kasalanan ni Lucio Salazar ito. Mananagot siya sa ginawa niya. Umalis ang tatlong lalaki nang igiya na sila ni Linda palabas ng compound ni na Lucas. Nakatayo sa harapan ng salamin si Lucas habang tinitingnan ng tatlo na papalabas. Ano nangyari sa usapan ninyo? Nothing. Hindi nila mababago ang desisyon ko. I have my word. Nagkamali sila ng kinanti. Nakaangkla ang kamay ni Amor sa braso ni Lucas, saka tumanga sa asawa. Kumalma ka na. Nakaalis naman na sila. Halika na at mag-almusal na tayo. May vaccine si Amber ngayon sa doktor niya. Humarap si Lucas kay Amor at saka hinapit ang bewang ng asawa at pinadikit ang mga katawan. Ngumiti si Lucas sabay halik sa labi ng asawa. Saka humiwalay si Lucas kay Amor. Nagsalikop ang mga palad habang naglalakad patungong hapag. Sigurado kung babalikan ng mga yon, Lucas, hindi ka nila basta-basta nahahayaan na lang na mawala ng 5 bilyon mo sa kanila. Gagawin nilang lahat, mapapayag ka lang ulit. Keep chasing them. Is it my fault? I've also filed a case against Lucio Salazar. I will never ignore what he did to you yesterday. He will pay big time. Kilala mo ba sila? Tumango si Lucas. Sumimsim muna ng kape at pagkatapos naglagay ng pagkain sa pinggan ng asawa. His father is a judge, Judge Alfredo's colleague. Lucio is a chief financial officer or CFO in Yellow Sky Incorporated. Her mother is a chief operations officer, COO of that company. Kilala din pala ang pangalan ng industriya kung ganon. That was then, not now. Their company is going bankrupt. Their company is looking for an investor. Nakahanap ba? It's not my business. For now, harapin niya muna ang kasong inihanda ko sa kanya. Hindi muna nagsalita si Amor. Bumuntong hininga siya at tinaplos ang likod ng palad ni Lucas. Lucas, wala naman sigurong masamang nangyari, hindi ba? Natatakot ako na baka gantihan tayo ng lalaking iyon, tsaka magpapasko naman na baka pwedeng kalimutan mo na lang. Hindi mangyayari yan. Gagawin kong lahat, wag lang kayong mapahamak ng anak natin. Nag-aalala man si Amor, kilala niya ang kanyang asawa. Amor, ano ang silbi ng pagiging abogado ko kung hindi ko man ipagtanggol ang taong mahal ko? Nakita ko ang buong nangyari kahapon. Narinig ko ang mga binitawan niyang mga salita sa iyo at sa palagay mo ba, babaliwalain ko na lamang yun? Hindi. Nakita ni Amor kung paano umiba ang aura ng kanyang asawa. Kaya naman hindi na lang siya nagsalita at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Bandang 11:00 nang nasa PDEA ang magpamilya. Nang matapos ang vaccination ng anak, nagdesisyon si Lucas na dumaan muna sa BGC kung saan gusto ni Lucas kumain sa labas kasama ng asawa at anak. Sa hindi inaasahan, habang papalapit si Lucas at Amor, kargang anak sa Italian restaurant nang makarinig na isang customer na nagsisigaw doon. Napakunot na lang si Lucas at nagulat man si Amor na makilala ko sino nagsisigaw na lalaki, si Lucio. Alam ninyo na bawal maglaro dito. Tingnan niyo ang ginawa ng batang yan. He spilled my coffee and now, paano niyo papalitan ang suot ko? Shit! Sorry po sir, may autism po kasi ang anak ko at tantrums. Hindi ka naman po sana matatapunan ng kape kung di niyo ginulat ang bata. Autism.
So kasalanan ko na naman kung bakit nagkaganyan ang anak mo ngayon? Patahimikin mo yung anak mo at umalis kayo dito sa lugar na to. Nakita ni Lucas kung paano nagwawala ang bata at nag-iiyak dahil sa takot. Sa ginagawa ni Lucio, mas lalo niyang kinatok ang bata, kaya hindi yun huminto sa pag-iyak. Pag ang ni Lucio na mukha nito, sakto nagtama ang mata nila na ikinagulat ni Lucio. Di man nagsalita si Lucas, ngunit kita sa mata ng lalaki ang pagkahiya sa kanya. Let's go, wife. Hindi maganda ang ihip ng hangin dito. Sa makin din na lang tayo. Saka giniya ang mag-ina na umalis na sa lugar na iyon.